Halos majority nga ng mga analysts ng ESPN naniniwala na mangunguna muli ang Boston Celtics sa standings ng East sa regular season at madedepensahan nga daw nila ang kanilang kampyonato. Nananatili pa rin naman nga sa kanilang lineup ang halos lahat ng kanilang mga championship players at mas lumalim lalo ang kanilang bench matapos nilang kunin si Lonnie Walker IV na inaasahang malaki ang maiaambag sa opensa. Kaya ang kanilang dating superstar ng Boston na si Paul Pierce matapang nagsabi na malaki ang kanyang tiwala na magba-back-to-back champions pa rin ang kanilang team. Kita rin naman nga niya kung gaano kadominante at kalalim ang lineup ng Celtics. At sa kabila ng kanilang ginawang malaking move at trade ng ibang mga team, wala pa rin naman nga siyang nakikitang team na may kakayahang makasabay at makakatalo sa Celtics sa isang 7-game series. Kahit nga daw ang Lakers ni LeBron James ay hindi nga daw kakayanin ng Boston kahit sa mga regular games. At sinabi nga din nito na baka nga hindi makaabot kahit play-in tournament ang Lakers dahil wala nga daw na ginawang magandang move ang kanilang front office. Isa pa matanda na nga daw ito si LeBron at magbabago na ang kanyang laruan. Kaya sure ball na nga daw ayon kay Paul Pierce na magba-back-to-back ang kanyang kupunan. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bibigyan ng pagkakataon ng Lakers ang isa sa mga rookie para gawing starter nga daw next season. Maliban nga mga tropa sa paggawa ng mga bagong game plan na gagamitin ng Lakers sa kanilang mga laro next season, ay isa na naman nga sa mga priority na gawin ng kanilang bagong head coach, si JJ Redick, ang pagpapa-improve ng performance ng lahat ng kanilang mga batang manlalaro at uunahin na nga niya ditong pagtutuunan ng pansin ang kanilang super rookie na si Dalton Knecht. Sa katunayan, plano nga niya itong gamitin bilang kanilang pinakabagong starter sa kanilang mga laban. Yes mga tropa, susubukan nga nila itong gamitin sa kanilang starting lineup kapalit ni D'Angelo Russell next season bilang shooting guard at ang magiging point guard nila ay si Austin Reeves. Halos hindi rin naman nga nagkakalayo ang kanilang posisyon at galaw sa loob ng court. Gayong bukod nga sa meron siyang shooting sa 3-point line at mid-range ay meron rin naman nga po itong malakas na pangangatawan at athleticism. Kaya sigurado nga po na makakasabay siya sa ibang mga players na makakalaban ng Los Angeles Lakers sa susunod na season. Sa kabilang banda, ang Los Angeles Lakers ay pumasok sa off-season na may layuning palakasin ang kanilang roster matapos ma-eliminate sa first round ng postseason. Sa kasalukuyan, hindi pa gaanong makikita ang mga makabuluhang galaw at ang lineup ay nananatiling halos kapareho ng nakaraang taon. Ang tanging malaking pagbabago ay ang pagpasok ni JJ Redick bilang bagong head coach na may hamon na i-maximize ang kasalukuyang grupo ng mga manlalaro. Isa sa mga pangalan na madalas na nauugnay sa Lakers ay si Jerami Grant mula sa Portland Trail Blazers. Ang pag-aalangan ng Lakers na ibigay ang higit sa isang first round draft pick ang pangunahing hadlang sa anumang posibleng trade. Maraming naniniwala na ang pagkuha kay Grant ay makapagdadala ng 3-and-D skill set na kailangan ng Lakers. Sa kabila ng kanyang potensyal, nakikita ng mga eksperto na mas makabubuti para sa Lakers ang manatili kay Rui Hachimura. Sa edad na 25, siya ay may mas murang kontrata na nagkakahalaga ng $17 million kumpara sa $29.7 million ni Grant ngayong season. Bagaman si Grant ay may mataas na average na puntos, mas mataas ang shooting percentage ni Hachimura mula sa 3-point range. Sa kabuuan, maaaring sulit ang isang deal para kay Grant, ngunit dapat mag-ingat ang Lakers sa mga ipapapalit nila upang hindi maging mabigat ang pasanin nila sa hinaharap.